Unang Samuel, Kabanata 27. Sinabi ni David sa kanyang sarili, "Balang araw ay mahuhuli rin ako ni Saul kapag hindi ako umalis dito. Ang mabuti pa'y magtago na lang ako sa lupain ng mga Filisteo. Baka hindi na niya ako habulin kung hindi na niya ako makita sa lupain ng Israel. Ito na lamang ang paraan upang makaligtas ako sa kanya." Kaya isinama niya ang 600 niyang tauhan at nagpunta sila kay Akis na anak ni Maok at hari ng Gat. Doon nanirahan sina David kasama ang mga asawa niyang si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na byuda ni Nabal na taga Carmel. Kasama naman ng kanyang mga tauhan ang kani-kanilang pamilya. Nang mabalitaan ni Saul na si David ay nasa Gat, itinigil nga niya ang paghahanap dito. Sinabi ni David kay Akis, "Kung mamarapatin mo, bigyan mo kami ng isang maliit na bayan sa lalawigan upang doon manirahan. Hindi nararapat na kami ay kasama mong naninirahan dito sa iyong maharlikang lungsod." Ibinigay naman sa kanya ni Akis ang Ziklag, kaya hanggang ngayon ito ay sakop ng hari ng Huda. At sila'y 1 taon at 4 na buwang nanirahan sa lupain ng mga Filisteo. Sa loob ng panahong iyon, sinalakay ni David ang mga Gesureo, ang mga Girzita at ang mga Amalekita na matagal nang naninirahan doon. Umabot sila sa Shur at hanggang sa Ehipto. Bawat lugar na salakayin nila ay wala silang itinitirang buhay, maging lalaki man o babae. At bago bumalik kay Akis, sinasamsam nila ang lahat ng kanilang makita, tupa, baka, asno, kamelyo at mga damit. Kapag tinatanong siya ni Akis kung alin ang sinalakay nila, sinasabi niyang ang gawing timog ng Huda, timog ng Jeramiel o kaya'y ang lupain ng Sineo. Pinapatay nga niyang lahat ang nakatira sa alinmang lugar na salakayin niya para walang makapagbalita sa Gat na ang lugar na iyon ang kanilang nilusob. Palaging ganoon ang ginagawa ni David sa buong panahon ng paninirahan nila sa lupain ng mga Filisteo. Si Akis naman ay labis na nagtiwala sa kanya, sapagkat akala niya ay masamang-masama na si David sa mga Israelita, at dahil dooy, maaalipin na niya ito habang panahon.